nababahala po ako dun sa pronouncements ni Binibining Maria Ressa na parang pinapalabas niya na ginagamit ng pamahalaan, ng ehekutibo, ang mga hukuman para siya ay tuligsain. Hindi po dapat yan sapagkat parang pinalalabas natin sa mundo na ang mga hukuman dito ay kontrolado ng executive, na hindi po totoo yan sapagkat sa ilalim po ng ating saligang batas ay independent po at walang kinalaman ng executive sa mga desisyon ng mga hukuman po natin. So, kamusta ka na, Attorney? Ano bang kasi ang tanong ko, observation, kasi alam ko wala ka namang hindi ka naman related dito sa kaso ni Maria Ressa. So, ano bang observation mo sa nangyaring yan? Unang observation ko po dyan as an officer of the court, sapagkat lahat naman po kaming mga abogado ay tinatawag ng officers of the court. Dapat naming pangalagaan ang hukuman, ay nababahala po ako dun sa pronouncements ni Binibining Maria Ressa na parang pinapalabas niya na ginagamit ng pamahalaan, ng ehekutibo, ang mga hukuman para siya ay tuligsain. Hindi po dapat yan sapagkat parang pinalalabas natin sa mundo na ang mga hukuman dito ay kontrolado ng executive, na hindi po totoo yan sapagkat sa ilalim po ng ating saligang batas ay independent po at walang kinalaman ng executive sa mga desisyon ng mga hukuman po natin. Well, totoo yan. Malinaw naman, ang dadamay lang si Maria Ressa yan ano naman kinalaman ng Estado, kahit yung dating Pangulong Duterte, walang kinalaman yan. Dahil ang complainant dyan, private sector, si Mr. King. Kilala ko yun. Matinong negosyante yun, hindi naman Estado ang complainant dyan sa kasong yun Private sector, anong kinalaman? So, malinaw, nandadamay lang, pinalalaki lang ni Maria Ressa itong isyong ito, pero malinaw dito, convicted na. Malamang makulong talaga siya, di ba, Attorney? Ay, opo. At ito po just to show, ewan ko kung siya ay hindi niya alam, siya ay ignorant sa mga legal process, or siya ay nagkukunwari lang ignorant. Sabi niya, sinabi pa niya, kita nyo, state prosecutors ang humawak ng kaso. Siyempre po, lahat naman po ng criminal cases, hindi lamang yan. Ang mga prosecutors po ang humahawak sapagkat ang title nga po niyan ay People versus X, yung mga ating mga criminal cases. Bakit po? Yan po ay sapagkat sa legal philosophy na noon pa po, panahon pa ng mga Romans, yung tinatawag na Roman law, na kapag ikaw ay gumawa ng krimen, ang na-offend ay hindi lamang yung taong personal, kundi yung tinatawag nilang king's peace, para nanggulo ka ng lipunan kung ikaw ay may krimen. Ngunit, pwede naman po ang mag-complain talaga naman ay isang pribadong tao. Kanya lamang po, kahit may private lawyer siya, at kahit saan naman pong kaso, hindi lang po kay Maria Ressa, yung pong private prosecutor ay lagi, always, as a rule of procedure, under the direct control and supervision of the public prosecutor. Yan po ay isang due to public policy at hindi dahil yung state po ay pinag-iinitan si Maria Ressa. Well, katulad sinabi ko, nandadamay lang yan, kaya hindi ako gaano interesado sa sinasabi niya Ang gusto ko malaman, Attorney, anong susunod after i-deny ng Court of Appeals ang kanyang petisyon? Pwede pa po siyang mag-motion for reconsideration, and then after that, ay aakyat na po yan sa Korte Suprema, yung kasong cyber libel. Okay, so pagdating ng Korte Suprema, doon papunta naman doon. Pero di ba, Attorney, pasintabi na. Ang Supreme Court naman, kadalasan, ang purpose lang ng pakikialam ng Supreme Court pag kami nagpetisyon ay aalamin kung naibigay ba yung due process, nasunod ba ang proseso ng batas. Hindi naman sila makikialam doon sa eksaktong merito ng kaso kung paano nilitis ng lower court. Tama ba, Attorney? Tama po yun. Lalong-lalo na po kung nagkakatugma po ang desisyon ng trial court at saka ng appellate court, ibig sabihin yung Court of Appeals. Yes. At meron pa nga po prinsipyo na sinusunod po tayo na ang findings of fact na ang trial court, kung ito ay nagkakatugma sa findings of fact ng Court of Appeals, at yan naman po ang kaso rito kay Maria Ressa, sapagkat hindi lamang po sinang-ayunan ng Court of Appeals
yung desisyon ng Regional Trial Court. Dinagdagan pa nga po yung penalty. Ang tingin pa nga po ng Court of Appeals ay masyadong naging mabait yung Regional Trial Court, ay hindi na po pakikialaman yung findings of fact na yan. At ang titingnan lamang po ng Supreme Court kung may question of law, if the law was properly applied to the facts as found by both the trial court and the Court of Appeals. Sa madaling salita, hindi naman sa pinag-ungunahan din natin, tama po kayo, Sir Mike, palagay ko malaking kabote ang mangyayari kay Maria Ressa dyan sa Supreme Court. Well, ako, ang tingin ko rito, although karapatan niya magpunta ng Supreme Court, lahat naman tayo may karapatan pumunta ron dahil the higher court of the land, yan ang last option na talagang sa mga appeal kung ano man. Pero ang tingin ko rito, parang diskarte na lang nila ito para ma-delay yung pagkakakulong Kasi ngayon, hindi siya pwedeng ikulong kasi naka-appeal pa sa kataas-taasang hukuman. Pero palagay ko, hindi na kayang baguhin. Baka nga ayaw ko naman pangunahan kasi nga ang due process ay nagawa naman Ibinigay ang lahat ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili sa RTC at nakita naman natin talaga hindi niya nagawa at guilty talaga siya sa nangyaring ito, di ba, Attorney? Kaya parang para lang ma-delay yung pagkakakulong sa kanya, siguro kaya nagpunta ng Korte Suprema. Ay tama po yun. At tama ko naman po kayo, karapatan po niya yan. Pero alam niyo po, sa aking experience, ako'y mahigit 25 taon ng abogado. At talaga po, except for the 6 years or 7 years na ako'y nasa pamalaan, yun po 25 years na yun, ako po ay halos araw-araw nasa korte. Sa statistics lang po natin, napakaliit po ng porsyento na yan po ay ma-reverse sa Supreme Court. At tama po kayo, binigyan naman siya ng due process. In fact, abogado po niya, hindi basta-basta. Si Teddy Tepa, na dating spokesman ng Supreme Court, magaling na abogado po yan si Ted Te. Kita niyo yung si Echegaray, yung kanyang kliyente, di nabitay. Ako nga, tingin ko rito, Attorney, pasintabi na itong mga pronouncement nito at mga statement nito against the government, baka makasama pa sa kanya Pag nakita ng Supreme Court, di ko naman sinasabing yun ang trabaho ng Supreme Court, mangungopya ng mga statement. Pero yung kung mababasa ng mga maestrado ng Supreme Court na tila sinasabit, sinisisi ni Maria Ressa ang gobyerno, ay ba hindi makakatulong yun sa kanyang apila? Dahil ang Supreme Court ay kasama ng Estado. Iisa ang gobyerno natin, di ba? Pero yung gobyerno, binabanatan niya. Kumbaga sa kapitbahay mo, binabanatan ka, tapos hihingi pala sa iyo ng tulong, di ba? Paano ko tutulungan? Ayaw ko kung tama yung description ko, Attorney. Tama po kayo. In fact po, yung mga pronouncements po yan ni Maria Ressa may be constitutive of contempt of court. Yes. Kapag po isang judice pa, hindi pa po tapos siyang usapin na yan. Yes. May pa siyang apila. Agree. May MR pa siya sa Court of Appeals. Kung gusto niyang mag-MR, yan po ay parang pinangungunahan nyo, parang binibigyan nyo ng pagduda yung pagiging impartial o pagiging patas ng ating hukuman. Isang judice pa nga yan kung ako po yung complainant, ako o kayong prosecution, maghahain pa ako ng petition to cite her in contempt for undermining the faith of the public in the judiciary. Correct. Ito yan, Attorney, kasi ako, bago, ang tagal kong reporter, ang tagal kong naging court reporter, alam ko yung ganyan Pag ikaw ay talo, magpakumbaba ka. Pero yung mag-aapila ka, tapos binabanatan mo yung estado, hindi ko maintindihan kung anong mga hugot yan. Mukhang kakaibang galaw yan.